Good morning and welcome back mga ka-ventures. Kakauwi ko lang ng Pinas. So, mag-update ulit tayo dito sa backyard farm natin kung ano na nangyari. So mga ka-ventures, kung napansin nyo, ito na lang natitirang mga alaga natin. Ito. Tapos yung mga pabo natin, yan na lang natitira. So mga ka-ventures, ang nangyari, yung mga kapatid ko ay magsampahan na rin ng barko. Kaya wala na mag-aalaga dito dahil nung time na yun na marami pa akong alagang manok na umabot na ng 300 plus na yung mga manok natin ay nung time na yun ay sila nag-aalaga. So ngayon pasampa na sila ng barko dahil gusto na rin sila magkaroon ng trabaho. So kakatapos na nila mag-apprentice. So ngayon a-apply na naman sila para sa totoong trabaho. So mga kapatid, ang plano ko ngayon, next week, yung may kasama, mayroon akong batchmate ng college na mayroon din siyang farm, isa din siyang seaman. So yung mga alaga ko mga kapatid, ilipat muna natin sa kanya, kasama yung mga pabo natin para, dahil mayroon na akong nakikitang paglipatan nitong mga manok natin, yung mga alaga natin, doon sa Bukidnon. So plano ko, ibigay ko muna itong mga alaga ko sa kaibigan ko. Tapos pagka na-ready na yung paglipatan natin ay saka natin kunin yung mga alaga natin. So yun ang plano ko mga kapinjo. So ito lang yung ipakita ko sa inyo na ito na lang natitira. So yung pogo natin ay wala na rin dahil wala na mag-aalaga. Tapos yung kapatid kong babae ayaw niya dahil matrabaho daw yung mga manok dahil kailangan pa natin ng mag-chop ng mga gulay. Tapos haluan ng mga commercial feeds, so matrabaho daw. So ayan, ang ginawa natin, bininta natin yung iba, tapos yung natitira, ito na lang, yung mga pabo natin. So ililipat lang natin to, ibigay natin to sa kaibigan ko. Para pag ako naman kailangan ng materials, so meron akong mapagkunan. O malapit na lang mga kabinchos dahil meron na tayong area sa Bukidnon na paglipatan natin. So sana ay suportahan nyo pa rin ako sa mga vlog ko. So next week mga kapinjos, abangan nyo ako dahil pupunta ako sa kaibigan ko, dalhin ko tong mga alaga natin, ilipat natin. So isa rin siyang seaman, successful sa pagpa-farming. So abangan nyo ako mga kapinjos dahil tatanungin natin siya kung ano ang mga sikreto niya sa pagkakambing, sa pagmamanok. So andun lahat sa kanya. So puntahan natin next week. So abangan nyo ako dahil pupunta ako sa kanya sa farm niya para dalhin tong mga alaga natin. Magtatanong about sa incubator. Huwag ka rin kayong magsawang mag-comment doon kung mayroon kayong katanungan dahil magre-reply naman din ako kung ano ang mga katanungan nyo. So wala po na tayong update ngayon about sa incubator gawa ng wala tayong ma-incubate na itlog or wala tayong maisalang. Dahil yun nga, ito na lang ang natitirang ano natin. So nasa 20 na lang siguro to, 20 plus na lang siguro to or 30 ang alaga nating manok nandito, mga 30 plus na lang to. Pinakawalan na lang itong mga inahin. Tapos yung pabo natin 6 na lang. So wala, konti na lang. So mag-comment pa rin kayo mga kabinsos para kung ano mga katanungan nyo ay ma-replyan po kayo. Ito yung mga alaga nating baboy. So mas ito yung gusto ng kapatid ko na babae, ayaw niya ng manok. So ayan, pinagbigyan ko yung ate ko na siya mag-aalaga ng mga baboy natin. So ito lang natitira ngayon sa ngayon mga kabinchos, gawa ng kahapon, last week, inubos na yung alaga natin. So ito pang New Year na to. Yan, ito na lang natitira. Kunti na lang kasi kahapon, kinuha yung 12 nakaraan. So paubos na yung alaga natin. So ito yung gusto ng ate ko na mag-aalaga daw siya ng baboy. So ang partida ko sa kanya dito na hati kami. Akong bahala sa financing, tapos siya na bahala mag-alaga nito. So tagatanggap lang ako ng sahod dito, dito, kita. So yan lang ang update natin mga kabinchors dahil yan, ayaw ng ate ko ng manok. So ito yung bigyan natin yung baboy. So hanggang dito na lang tayo mga kabinchors.